kumusta? Siguradong naranasan mo na yung makabasa o makarinig ng isang napakagandang ideya, di ba? Yung filosofiya tungkol sa buhay, tapos mapapaisip ka, wow, ang ganda nito. Tapos, kasunod nun, pero, paano ko sisimulan? Eksakto. Paano ko ba to gagawin sa totoong buhay? Madalas, dyan tayo parang natitigil. Oo, totoo yan. Ngayon, susubukan nating sagutin yan. At sisilipin natin yung mundo ng isang pilosopo, si Rolf Fink. Pag-uusapan natin yung manifesto para sa mabuting buhay niya. Pati yung medyo kakaibang kasangkapan sa pag-aaral na Calyx. At saka may isa pang modelong parang nagbubuklod sa lahat ng ideya niya. Okay, at para magawa natin yan, ang mga pagbabasehan natin, ito yung mga material na galing sa'yo, may mga transcript ng video galing sa YouTube channel na Pizza Burner. Oo, yung sa anak niya. Oo, si Thomas Fink. Tapos may mga CP rin galing mismo sa website ng Calyx, calyx.ch. Pati na rin ibang mga teksto tungkol kay Rolf Fink mismo, saka kung paano pinagpapatuloy yung mga ideya niya mayon. Okay. Ang misyon natin dito, hindi lang i-summarize, 'di ba? Talagang himayin natin. Tingnan natin ano yung pinaka-importante o baka yung pinaka-interesante para sa'yo. Sige, parang exciting to. Game! Simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Saan ba talaga nagsisimula yung pananaw ni Rolf Fink? Sabi sa sources, may isang pangungusap na parang pundasyon ng lahat eh. Bilang tao, ako ay natatanging bahagi ng planetang Earth at ng Sansinukob. Simpleng pakinggan, pero parang ang bigat ng dating, no? Totoo yan. At alam mo, mahalagang idiin na hindi lang to parang feel-good statement para kay Fink. Ito yung pinaka-realidad, yung katotohanang nag-uugnay sa ating lahat. Yung ideya na bawat isa sa atin, ikaw na nakikinig, ako, lahat tayo, hindi lang tayo basta random na nilalang, kundi mahalaga. Hindi mapapalitang piyesa sa mas malaking sistema, Earth, Universe. Okay, gets ko. Yung connectedness. Oo, yun. Yung pakiramdam ng connectedness, dyan nanggagaling lahat ng kasunod niyang ideya. May nabanggit pa nga sa sources, isang malaking inspirasyon daw dito. Ano yun? Yung kantang Imagine ni John Lennon. Imagine. Makes sense nga. Pero teka, may dagdag pang connection dyan, di ba? Parang may nabasa ako. Meron. At medyo kakaiba to. Magkapareho pala sila ng birthday ni John Lennon. Talaga? Oo, October 9. At pareho pa silang pinanganak noong 1942. Wow! Kaya siguro yung mensahe nung kanta, yung pagkakaisa, yung pagtingin sa mas malaking picture, talagang tumagos sa kanya. Naging personal para kay Fink. Hindi lang basta nagustuhan niya, parang may resonance talaga. Grabe, no? Okay, so mula dyan sa pundasyon ng pagiging konektado, paano naman nabuo yung mas konkretong gabay? Dito na papasok yung Earth Manifesto, tama ba? Eksakto, yun na. Isang manifesto para sa daigdig. Ano ba laman nito? Parang kompas daw ito eh. Tama. Kung yung una, yung connectedness, ay parang feeling or state of being, ito na yung mga doing, yung mga prinsipyo sa pagkilos. 6 sila, at medyo diretso sa punto. Ano yun? Una, mahalin ng sarili mo at ang iba. Pangalawa, patuloy na matututo at ngumiti. Okay. Pangatlo, linisin ang sarili mong kalat. Pang-apat, gamitin lamang ang kailangan mo. Ayan. Yan yung medyo tricky. Oo. Pang-5, magbigay at mag-ambag ng kaya mo. At pang-6, maging makabuluhan. Pansin ko yung daloy, parang may natural na progression. Nagsisimula sa sarili, pagmamahal, pagkatuto, yung ngiti. Tapos parang lumalawak palabas. Oo, papunta sa responsibilidad. Sa kapaligiran, sa kapwa, yung paglilinis ng kalat, yung pagiging mindful sa konsumo. Tapos yung pinakamataas na antas, kontribusyon, kahulugan. Yun na. Parang ang hirap i-argue against ng mga prinsipyo, diba? Pero yung pang-apat talaga, gamitin lamang ang kailangan mo. Parang ang simple, pero ang hirap sa mundo natin ngayon. Puro consumerism eh. Paano niya kaya nakita to sa practical na paraan?
Magandang punto yan. Hindi naman siguro ibig sabihin nito ay literal na mamuhay na parang ermitanyo ka. Based sa kabuuan ng mga ideya niya, mas tungo ito sa mindfulness. Oh, okay. Pagiging mulat. Oo, pagiging mulat sa pangangailangan versus yung gusto lang natin. Pag-iisip kung yung bawat kinokonsumo ba natin, ginagamit ba natin, talagang nagdadagdag ng halaga o baka kalat lang. At patunay na hindi ito basta alam mo sinulat lang overnight. Yung original ng manifesto sinulat niya noong 1990 pa. 1990 pa, tagal na. Oo, pero hindi siya tumigil dun. Nirevisa pa niya to noong 2013. Mahigit 2 dekada. Wow. Pinag-isipan, pinakinis, marahil in-adjust based sa sarili niyang karanasan sa pagbabago ng mundo. 2 dekada? Ibig sabihin, hindi ito basta listahan lang, buhay na dokumento to para sa kanya. Oo, ganun na nga. At para mas maikalat pa, hindi lang to nanatili sa papel. May kasama tong disenyo ng Earth flag. May bandera pa. May flag pa. Oo, sumisimbolo sa mga prinsipyo. At ang mas cool pa, ginawan pa ng kanta. Kanta. Oo, isang Swiss musician, si Roman Ricklin, nilapatan niya ng musika yung mga salita ng manifesto. Tapos, kinanta pa kasama yung sikat na Ndlovu Youth Choir galing South Africa. Grabe. Talagang effort na i-translate sa iba't ibang forma, no? Para mas madaling ma-absorb, maramdaman ng mga tao. Eksakto. Para hindi lang nasa isip, nasa puso rin. Okay. So, may matibay na pundasyon, connectedness, may malinaw na gabay, manifesto. Pero alam mo, dito madalas ako parang nagtatanong. Ang ganda ng ideya, pero yung tanong palagi, paano? Ayan na naman tayo sa paano. Paano ko isa sa buhay yung patuloy na matuto o yung mahalin ng sarili? Sa paraang hindi lang basta affirmation, may inilatag ba si Fink na mas konkretong paraan? Yung tool, kumbaga. Dito na nga pumapasok yung isa sa mga pinaka-unique niyang ambag. Hindi lang siya nag-iwan ng filosofiya, gumawa din siya ng kasangkapan. Ito yung tinatawag na Kelix. Kelix. At yung description dito, medyo intriguing. Sa German kasi, ito raw ay para sa virtuous und spielend learning. Ano ibig sabihin nun? Virtuous und spielend learning. Ang ibig sabihin niyan, pag-aaral na kasing husay ng isang virtuoso, yung parang expert level. Pero yung paraan ng pag-abot dun, parang naglalaro lang. Masaya, magaan, hindi pilit. Virtuoso at naglalaro. Parang magkasalungat pakinggan, no? Paano nangyari yun? Ano ba ang pinapangako nitong KELX? Bakit ito ang naging sagot niya sa paano matuto? Ano yung resultang inaasahan? May ilang key outcomes na binabanggit sa mga material tungkol sa KELX. Una, hindi lang daw basta yung mga aha moments na paminsan-minsan nating nararanasan. Yung biglang may light bulb. Oo. Ang target daw nito, aha squared, naka-squared. Squared pa. Ibig sabihin, yung mas malalim, mas konektado, mas nagtatagal na pag-unawa. Yung biglang, nag-click na lahat. Pangalawa, mariin nitong sinasabi, ang tunay at epektibong pag-aaral, hindi solo flight. Ito ay gawaing sosyal. Kailangan ng kasama. Oo, kailangan ng interaksyon, palitan ng ideya, pagbuo ng kaalaman kasama ang iba. At pangatlo, na baka pinaka-importante sa marami sa atin, yung buong proseso dapat masaya. Yung spielend. Hindi parang pinapahirapan ng sarili. Eksakto, hindi dapat parang pabigat o obligasyon. Dapat may elemento ng laro, ng kuryosidad, ng engagement. Okay, social at masaya. Pero para saan ba to? Anong subject? Para sa eskwela lang ba? Sa trabaho? Personal life? Base sa mga description, parang malawak ang application Pero yung core niya, yung pag-facilitate ng proseso ng pagkatuto mismo, kahit ano pa yung subject matter. Yung mismong how to learn. Oo. Ito yung practical na tulay para may sa buhay, halimbawa, yung pangalawang prinsipyo sa manifesto, patuloy na matuto. At hindi lang yun, konektado rin sa una, mahalin ang sarili mo. Paanong naging konektado sa pagmamahal sa sarili? Kasi yung pag-inja sa sariling pagkatuto sa paglago mo, di ba? Isang form yun ng self-love.
At para mas catchy pa, may mga jingle pa nga ang ginawa para dito. May jingle pa? Oo, tulad nung linyang, Kelix is the name and learning's the game. Ha! Ang kulit. Ang dulot-dulo ng lahat ng ito. Mas mabilis daw, mas malalim, at mas makabuluhang pagkatuto at personal na pag-unlad. Grabe! Parang kumpleto na yung puzzle. May bakit yung connectedness, may ano yung manifesto, at may paano yung Kelix. Pero meron bang isang parang visual o konsepto na pinagsasama-sama ang lahat ng ito para makita natin sa isang tingin kung paano niya mismo nakikita yung ugnayan ng mga to? Meron, at ang galing ng ginamit niyang metapora. Isang bagay na pamilyar sa ating lahat. Isang torta. Okay, Torta. oo, tinawag niyang torten model. Ang modelo ng torta. Isang torta. Okay, bukod sa nakakagutong pakinggan, paano yun naging modelo para sa isang buong sistema ng pilosopiya at pag-aaral? Medyo kakaiba. Ang ganda ng pagkakagamit niya rito, alam mo. Isipin mo yung isang multi-layered na torta. Mayroon daw itong 4 na pangunahing suson. Layers. Ito yung pundasyon. Okay, 4 na layers. Hindi dinidetalya sa source kung ano eksakto yung bawat layer, pero pwede nating isipin na siguro kumakatawan to sa mga fundamental aspects. Halimbawa, yung integrasyon ng katawan, isip, puso at kaluluwa. At siguro pagkilos o espiritu. Yun yung base, kailangan matibay. Sige, 4 na layers na pundasyon. Klaro yun. Tapos, saan ngayon papasok yung manifesto at yung Kelix diyan sa torta? Dito na nagiging interesting. Yung Earth Manifesto, kasama yung mga prinsipyo niya, nakapatong daw sa ibabaw ng 4 na layers. Ah, okay. Nasa taas ng base. Oo, ito yung nagbibigay ng direksyon at kahulugan dun sa matibay na pundasyon. Pero ang tanong, nasaan ang Kelix? Oo nga. Nasaan yung Kelix? Nasa layer ba? Nasa ibabaw din, kasama ng manifesto. At dito raw makikita ang henyo ng Torten model, sabi sa source. Ang Kelix ay hindi isa sa mga foundational layers. Hindi siya layer? Hindi. Hindi rin siya basta nakapatong lang sa ibabaw kasama ng manifesto. Sa halip, ang Kelix daw ay ang... Ah, yung seresa sa ibabaw ng torta. Yun na yun. So, hindi siya parte ng cake mismo, pero siya yung nagpapakumpleto. Yung nagbibigay ng special touch, nagpapasarap. Eksakto. Ito yung espesyal na dagdag na nagpapaganda, nagpapasarap, nagbibigay ng kakaibang kislap sa kabuuan. Ang ganda, no? Para ipakita na yung Kelix bilang tool sa pag-aaral, hindi siya yung mismong pundasyon ng buhay o pilosopiya. Pero mahalaga. Oo, pero isa siyang mahalagang enhancement. Nagpapataas ng kalidad ng experience natin sa pagkatuto at paglago na syempre nakapatong sa mas malalalim na pundasyon at prinsipyo. Ang linaw ng pagkaka-visualize, grabe. Mula sa core belief, sa manifesto, sa tool, hanggang sa buong modelo ng torta. Parang nakuha na natin yung esensya ng mga ideya ni Rolf Fink. Pero parang may kasunod pa yung kwento, di ba? Hindi to natapos sa kanya. Tama ka dyan? May continuation. Nabanggit natin kanina yung anak niya, si Thomas Fink. Ano naman ang papel niya rito? Paano niya tinuloy? Oo nga, yung legacy ni Rolf Fink, aktibong pinagpapatuloy ng anak niya si Thomas Fink, na mas kilala siguro sa alias niya na Pizza Burner. Pizza Burner. Ang unique ng pangalan eh. Oo, siya yung nagsusulong ng mga ideya ng ama niya pero gamit yung mga paraan na mas angkop na ngayon, lalo na ang musika. Musika. Musika, pati podcasts, videos, collaboration sa iba't ibang kultura at nag-explore pa nga sa paggamit ng AI tools sa paglikha. Wow! Mula filosofiya at learning tools, papunta na sa musika at AI. Ibang-iba ng approach. Ano yung naging sentral na mensahe ni Thomas Fink ni Pizza Burner? May binuo siyang parang mantra or catchphrase. Nagbubuod sa mission niya. Let's learn the language of love. Let's learn the language of love. At pinaikli niya to para mas madaling tandaan. L, heart L. 2 L, pulang puso emoji, tapos isa pang L. L, heart L. Ang ganda pakinggan. Paano niya to ginagawa sa praktika? Lalo na gamit yung musika.
musika talaga yung main vehicle niya. Gumagawa siya ng maraming kanta, music videos, at ang kapansin-pansin, madalas siyang ginagamit mismo yung mga salita o konsepto galing sa Earth Manifesto ng tatay niya. Yun yung lyrics. Kinakanta niya yung manifesto. .com at Pizza Burner. May mga kanta siya sa iba't ibang genre, may disco, may Dixieland, Latin, pop, para maabot yung iba't ibang tao. Diverse, no? Oo. Bukod sa musika, meron din siyang sariling paraan ng pagpapaliwanag sa misyon niya. Medyo detalyado at gumagamit ng mga pop culture references. Pop culture. Ano namang klaseng references? Medyo intriguing. Una, kinukumpara niya yung misyon niya sa The Blues Brothers, yung On a Mission from God. Sa kanya, Mission for the Language of Love. Okay. Gets. Pangalawa, at mas detalyado pa, gumagamit siya ng analogy mula sa Lord of the Rings. Lord of the Rings. Seryoso? Paano niya naikonekta yun sa filosofiya ng tatay niya at sa LLLL? Ang layo yata. Ito yung personal narrative niya. Sa kwento niya, siya daw si Aladdin, parang si Gandalf the Grey. Tinuruan daw siya ng master niya, si Maguilhero, ito si Rolf Fink. Okay. Yung Calyx daw, parang Holy Grail o banal na kupita na nagbibigay ng kakayahang matuto. Yung Earth Manifesto, yun yung kompas sa paglalakbay. Tapos? At sa isang mundong puno ng hidwaan na pinamumunuan daw ng mga puwersang tulad nina Sir Donald Dump at Saru Vlad. May mga political allusions pa. Oo, malinaw. Ang hinahanap daw nilang lahat ay yung nawawalang LL plus love ring. Ito yung sumisimbolo sa universal na wika ng pag-ibig na kayang lampasan lahat ng pagkakaiba-iba lalo na sa pamamagitan ng musika. Wow. Pero mahalaga lang nating linawin ulit, ha? Itong buong LOTR analogy, personal na framework to ni Thomas Fink, Pizza Burner, para bigyang buhay yung misyon niya. Interpretasyon niya ito na base sa awan ng ama niya. Hindi ito direktang galing kay Rolf Fink mismo. Oo, malinaw. Grabe, medyo complex na analogy yan, ha? Pero naintindihan ko yung effort. Gumamit ng pamilyar na kwento para ipaliwanag yung mas malalim na konsepto. So, para kay Thomas, musika at LLL Love ang paraan para ituloy yung diwa ng KULX at manifesto sa bagong henerasyon. Mukhang ganun nga. Para sa kanya, yung pag-aaral ng wika ng pag-ibig, LLL Love, may 4 ding importanteng dimensyon na kailangang i-develop. Una, pagkilala sa sarili, self-knowledge. Parang yung sa manifesto din. Oo. Pangalawa, connection sa iba, connection. Pangatlo, pagiging malikhain, creation gestaltung. At pang-4, syempre, yung pag-ibig mismo, love. At musika, yung main tool niya para i-promote at i-explore yung 4 na to. Mukhang nasaklaw na natin yung mga pangunahing ideya, pati yung pagpapatuloy nito. Bago tayo magtapos, may nabanggit pa bang ibang akda si Rolf Fink sa sources natin, bukod sa manifesto at KULX? Yung mga sulit banggitin. Yung Stiefel. Ano yon? The 7 League Boots? Oo. Nagla naman daw ng 7 practical na ehersisyo o hakbang para harapin yung mga hamon sa buhay. Parang mas hands-on na guide. Okay, parang practical exercises. Tapos, meron ding Berufung und Talente finden. Finding Vocation and Talents. Libro to para matulungan yung mga tao na ma-discover yung calling nila, yung mga talento nila. Dito niya ginamit yung assessment system na AXL. AXL. Parang pangalan ng credit card, pero para pala sa bukasyon. Interesting. May isa pa ba? Meron pa, at medyo iba ang tono nito. Yung librong Top Schrott, sinulat niya kasama si Carl Kalin. Top Schrott. Ano ibig sabihin yan? Parang pinagsamang top at Schrott, na ibig sabihin ay basura or junk sa German. So, mahihinuha mo na. Na critical ito, o satire. Oo, parang ganun. Isang satirical o critical na pagtingin sa mga sistema ng pamamahala, siguro corporate management. Pinapakita nito na bukod sa filosofiya at pag-aaral, may matalas din siyang mata para sa mga sistema. Kung paano ito pwedeng mapabuti o kung minsan nagiging katawa-tawa. Salamat sa dagdag na impormasyon. Talagang nagbibigay ito ng mas buong larawan kay Rolf Fink. Grabe. Mula sa isang simpleng pangungusap tungkol sa koneksyon natin sa sansinukob.
Ang layo na ng narating natin, no? Oo, dumaan tayo sa manifesto para sa makabuluhang buhay, isang tool para sa masayang pag-aaral, yung modelong torta na nagbuklod dito, at nakita pa natin kung paano to nag-e-evolve ngayon. Tunay nga, nakita natin yung isang buong parang ecosystem ng mga ideya. Nag-ugat sa personal na pag-unawa, lumalawak sa practical na application, at pinapasa pa sa susunod na henerasyon gamit ang musika at yung mensahe ng LLL ni Thomas Fink. At ngayon, para sa iyo na sumama sa amin sa paghimay na ito, ano kaya sa mga ideyang to ang pinaka tumama sa iyo? Pinaka nag-resonate? Sa paanong paraan mo nakikita na pwedeng makatulong o magbigay inspirasyon yung konsepto ng Earth Manifesto, ng KLLEX, o kahit nung LLELLL sa sarili mong paglalakbay? Sa pag-aaral mo ba? Sa trabaho? Sa mga relasyon mo? O dun sa paghahanap mo ng mas malalim na kahulugan? Oo. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na hango mismo dun sa Torten model. Kung iisipin mo ang buhay mo, yung mga pinapahalagahan mo, yung mga prinsipyo mo, bilang iyong sariling torta. Ano kaya ang iyong personal na cherry on top? Yon, anong particular na kasangkapan o gawain o hilig o passion ang nagbibigay ng dagdag na kislap, ng saya, yung kumukumpleto sa sarili mong pilosopiya o manifesto sa buhay? Isang masarap, magandang bagay na pag-isipan. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsisid dito.